mga mag-meeting na nagpapaliwanag sa social media. Palakpakan po natin, JDB. JDB! Maraming salamat sa inyo. Lalakasan ko, bakit? Okay. Yung tanong kanina, kung seryoso ba ang ating presidente, kung sabihin ko sa inyo, kung hindi seryoso yun, ba't kami nandito? Hindi ako kasi, kaya ako sinabi yun, mababasa namin ang galaw ng utak ng presidente. Yes, matalino nga! Nagigets namin eh. Diba hindi nyo pa napansin? Pag sinabi niyang no, tapos nagkakaroon ng pagkilos na kontra dun sa kanyang sinabi. Marami din music lover. Diba? Tapos hindi na siya magre-react. And then recently, sumang-ayon na siya sa opinion ni JPE. Para kay JPE, hindi ito isang galaw ng politika. Ito ay isang galaw na legal na konstitusyonal. At ang sabi ng ating Pangulo, isa yan sa pinaka-Vatikano rito, madaling salita, legal luminaries dito sa ating bansa. Diba? So ibig sabihin po nito, umaayon na ang Pangulo. Ayaw niya lang kasing direktahang magsalita. Bakit? Para rin siguro malaman natin kung sino yung mga duwag na mga naghiring-hiring pa kay Sara, tapos ngayon, diba? Katulad na lang nito ni Pastor Abante. Noong una, bilib na bilib ako. Anak ng baka, hindi pa tinatawag ng langit, umaatras na. Di ba? Hindi rin naman siya kasama sa naghiring kay Sara, siya pa ang naunang umiyak. I-deeper na lang daw natin. Taga-Quadcom ka. Ibang committee ang naghiring kay Sara. Di ba? So anong ginaan pinagsasabi nito? Alam nyo naman na yun, baliktari naman talaga lagi si Abante. Panahon pa ng ABS-CBN, nung botohan, di ba? Ang atake niya against ABS-CBN. Nung botohan, bigyan natin ng chance. Tama, atras Abante. Okay, ulitin ko lang, kung hindi seryoso ang ating presidente sa aming palagay, wala ho kami rito. Yun na lang po masasabi ko roon. Alam nyo, karapatan po ng mga Pilipino na itiman ang pagbaba ni Sara sa pwesto. Kung ayaw bumaba, meron lang isang paraan na legal na naaayon sa konstitusyon natin. Wala hong iba kung hindi ang impeachment. Diba? At yung nagre-reklamo, bakit dumidinig, nag-iimbestiga, hindi naman sila COA, etong mga kongresista. Mga kababayan, nasa ating konstitusyon na yung mga disbursements o pera ng taong bayan, ito po ay subject ng full audit. At si Sara, ikinampanya namin noong 2021 hanggang 2022, pasensya tayo, taga-call center po. Call center yan. Ganyan po kami magsalita. Akala namin po kasi ang bugada magaling. Mas magaling pa pala tayo doon. Kayo, nakakaintindi kayo ng legalidad. Di ba? Ngayon, eto na. Teka, saglit. Kalma. Ganito. Alam po ni BP ang guidelines, yung guidelines sa confidential funds. Bakit? Laking confi funds yan eh. Tama. Diba? Alam niya yun sa Davao pa lang. Ang guidelines pare-pareho lang. So hindi po ito isang mistake na nagka-leche-leche ang mga confi funds na kanyang hinawakan. Sinadya po talaga yan na baliwalain ang guidelines. Imagine na lang, naalala ko, sayang wala si Senator Risa Baby. Yun ang tawag ko ni Risa Ontiveros. Okay na yun kesa virus. Tawag ko Risa Baby. Pag natutuwa ako, I used to put baby. Kasi, naalala ko nung budget briefing nila sa Senate together with Amy Marcos, Duterte nyo. Duterte nila. Sinabi niya yung confidential funds, ginamit nila
sa tree planting. Ginamit nila sa libreng sakay. Diba? Ginamit nila sa magic sarap ba yun? O kung ano-ano. Pero bakit nung nag-submit ng liquidation, kung ano yung nakalagay ito na categories, sa guidelines, tumugma. Ang problema nung makareceive ng audit observation memorandum, ang nangyari naman, nataranta. Kaya nagka-lechi-lechi doon sa acknowledgement receipt. Diba? Dumami, nagmimerienda yata sila sa Taranta, nilista yung mga pangalan. Yatos. Eh sabi nga ni Paring Ping, kilala nyo si Pagsimento? Sino yon? Si Lacson. Sabi ni Lacson, dapat, nandyan basahin nyo. Dapat pagka nag-code name kayo, meron kayong blue book para ma-identify ng COA, ng mga auditors, sino si Mary Grace Piatos, sino si Tampulano, si Dimayakyat. Kaya nga sabi kanina nung isang nagsalita eh. Diba? Sabi nung isang nagsalita kanina, makakalimutin ako, di ko maalala ang pangalan. Eh kung, I believe that's si Mr. D'Angelo. Nga pala si Mr. Johnny the Bagger. Pero kami may D. D and then apostrophe. Madali lang naman yan eh. Pwede mo sabihin na, involving national security ito eh. Mag-executive session tayo and I'll show you everything. Diba? Pero bakit hindi ganun ang ginawa ni Sarah? Kung anong mga eklabo? Kasi wala talagang maipapaliwanag na matino. Eh anong gagawin natin? Sabi ng INC, ang INC po, nakisuporta tayo sa panawagan ng pagkakaisa. Na in-overuse pa nga nila at ng mga DTS ang opinyon ng Pangulo. Ang trip nila, dalawa. Kung napansin nyo, yung nagpakilala kay Marcoleta, ang sabi niya, hindi kami tumututol sa anumang paglilitis, ibig sabihin legal process, korte. Tuwan-tuwa ako doon kasi ang tanong ko sa mga members, ng mga subscribers ko hanggang ngayon, pabor ba kayo sa plunder case? Huwag tayong mag-impeachment, mag-plunder tayo. Makukulong si Sarah, walang piyansa, o mag-i-impeachment tayo, may chance pa siya pwedeng mag-resign. Ano sinabi nun? Nung pinakilala na si Marcoleta, alam nyo na yung ginawa, di ba? Pagdating ho sa interview, kung nagpakilala sa kanya, ang tema niya, ginamit nila yung storya sa Biblia na yung babaeng nahuli sa panglalalaki na pinatawad ng Panginoong Jesus. Hindi karapatang magpatawad yun eh. Di ba? Ito, usapin ito ng pondo ng taong bayan. Pinatatawad ba ng taong bayan si Sarah? Hindi, pinapanagot. O edi managot, magpaliwanag. Sino po ang dapat na pinagpapaliwanagan niya? Kongreso. Dahil yan ang representante ng mamamayan. Kaya tama na ang Kongreso ang mag-check ng audit sa kanya. Eh paano kung ang COA ay nasusuhulan? Asan ang check and balance? Diba? Eh tungkulin yan ang Kongreso natin. So tama lang ginawa nila. Eh bakit nababakla yung mga kongresista natin? Diba? Bakit natatakot sila? Lalo na yung mga nanguna. Mga bayan, ganito lang yan eh. Pag hindi nila ito inaksyonan, wag rin nating aksyonan, diba? Wag rin nating aksyonan ang application nila for re-election. Tama. Wag nating iboto. Sapagkat may panahon pa. Pagdating ng February, at gagawin lang naman po kasi ng Congress, pipirmahan lang yan nang matapos na ang problema nila. Dahil hindi naman po mga ungango yung nag-process ng dokumento ng impeachment complaint. Diba? Sufficient in form? Yes. Sufficient in substance? Yes. Railroad yun na.
bahala na si speaker maghatid doon. Eh di magampanya na kayo, at least iboboto namin kayo uli. Nagampanan nyo ang trabaho nyo. Ang Senado, pag nag-adjourn sa February 8, si PBBM, pwedeng magpatawag ng special session. Eh sabi sa Consti, anytime pwede siyang magpatawag ng special session. Ang sweldo, pasweldo natin sa senador hanggang June 30 pa. O, edi June 29, maglabas sila ng verdict. Kung hindi nila i-convict si Sara, palagay ko okay lang. At least hindi tayo lugi. Eh kung i-convict natin, edi bonus. Diba? I-convict nila. Ganun lang eh, ba't ayaw nila? So itong pagtitipong ito, hindi ito pangtapat sa INC. Ito ay representasyon ng hinaing ng taong bayan na sinubibo nila. Diba? Pera natin yan. Kailangan natin igiit ang transparency and accountability. Pag ganyan, magkakaroon ng totoong kapayapaan ng ating bayan. Alright? Maraming salamat po sa inyo. Ayun, maraming salamat po kay Kuya JDB sa inyong mensahe kung bakit tayo narito. Ayan, so sa punto na to, tatawagin ko po ang isa sa mga kasamahan po natin na isa din sa mga nag-organize ng